Ang nakakapasong sikat ng araw sa syudad ng Kabanatuan ay parang nagbabagang plansa na idinadampi sa balat. Ang usok mula sa libo-libong tricycle ay humahalo sa amoy ng pinipritong saging at isa mula sa mga food stall na nakahanay sa gilid ng kalsada. Sa gitna ng magulong tanawin na iyon, isang dalagita na nagngangalang Nika, 17 taong gulang, ang dahan-dahang nagpapatakbo ng kanyang medyo luma ng kulay rosas na Honda Scoopy. Ang puti niyang helmet ay bahagyang maluwag at ang kanyang unipormeng puti at asul ay maayos pa rin, bagamat may bahid na ng pawis. Kalalabas niya lang mula sa eskwelahan, matapos dumalo sa isang meeting ng Supreme Student Government. Hawak pa niya ang isang folder na naglalaman ng proposal para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan na ipipresenta niya sa kanilang prinsipal. Kilala si Nika bilang isang aktibo at magalang na estudyante. Mayroon siyang maamong mukha at mga matang may dalang kapayapaan. Ngunit sa likod ng panlabas na anyo na iyon, madalas siyang nakakaramdam ng pag-aalala, lalo na mula nang pumanaw ang kanyang ama 1 taon na ang nakalipas. Ang kanyang ina, si Aling Elena, ay nagtatrabaho sa isang maliit na kainan malapit sa terminal ng bus. Araw-araw, mag-isang pumapasok si Nika sa eskwela. Minsan, kapag hindi gaanong malakas ang benta sa kainan, nagtatabi ang kanyang ina ng kaunting barya para sa gasolina ng motor niya. Simple lang ang kanilang pamumuhay, pero hindi kailanman nagreklamo si Nika. Nang hapong iyon, habang nakahinto siya sa isang traffic light malapit sa palengke, bigla siyang nakarinig ng isang matinis na pito. "Hoy, miss! Itabi mo yan!" Isang pulis na nakauniporme ang nakatayo sa gilid ng kalsada. Malaki ang kanyang katawan, matigas ang ekspresyon ng kanyang mukha, at sa name-plate na nakatahi sa kanyang dibdib, nakasulat ang pangalang P. Reyes, si Sargento Domingo Reyes. Kinakabahang itinabi ni Nika ang kanyang motor. Pinatay niya ang makina at ibinaba ang kanyang face mask. "Bakit po, sir?" magalang niyang tanong. "Alam mo ba kung bakit kita pinahinto?" Ang boses nito ay mabigat, puno ng otoridad, ngunit maihalong panggigipit. "Hindi po, sir. May nalabag po ba ako?" Sinipat siya ni Sargento Reyes mula ulo hanggang paa, saka nagsalita sa malamig na tono, "Madumi ang plaka mo. Halos hindi na mabasa. Pwedeng ituring na paglabag yan." Tiningnan ni Nika ang plaka ng kanyang motor. Medyo madumi nga, pero malinaw pa namang nababasa ang mga numero. "Ay, opo, sir. Pasensya na po. Lilinisin ko po mamaya." "Hindi sapat ang pasensya. Pwede kang tiketan dito," mabilis nitong sabi habang inilalabas ang isang ticket booklet mula sa kanyang bulsa. Nataranta si Nika. Alam niyang wala siyang gaanong dalang pera. Nasa 100 piso lang ang laman ng kanyang pitaka. "Pero, sir, nagmamadali po akong umuwi. Estudyante lang po ako." "Lahat naman iyan ang sinasabi." "Akala mo hindi ko alam," lumapit si Sargento Reyes. Ang tono ng kanyang boses ay lalong tumigas. Nagsimula nang mapatingin ang mga tao sa gilid ng kalsada. May isang ale na nagtitinda ng gulay, isang trooper ng tricycle, at ilang driver ng jeep na nagdahan-dahan ng takbo upang sumilip. "Ilabas mo ang rehistro at lisensya mo," utos nito. "Wala. Wala pa po akong lisensya, sir. Ngayong buwan pa lang po ako kukuha," mahinang sagot ni Nika. Ayan, lalong luminaw. Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay mabigat na paglabag. Kinuha nito ang buklet at may isinulat. Ngunit sa halip na magsulat ng maayos, sumulyap ang pulis sa mukha ni Nika at ngumisi. "Saan ka nag-aaral?" Tila hindi narinig ang tanong, nagpatuloy ito sa mapanuyang tono. "Ang gaganda talaga ng mga bata ngayon, ano? Mga estudyante sa high school. Pero yun nga lang, mahilig lumabag sa batas." Huminga ito ng malalim habang nagsusulat. "Kung ayaw mong maabala, pwedeng ayusin na lang natin dito." Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Natahimik si Nika. Alam niya ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ang iayusin na lang B ay nangangahulugang pera. Lagay. Suhol. Pero wala siyang maibibigay. "Wala po akong dalang pera, sir. 100 na lang po ito pambili ng gasolina." Ngumisi si Sargento Reyes. 100? Ano nang tingin mo sa akin, pulubi? Gusto nang umiyak ni Nika pero pinigilan niya ang sarili.
Ang mga tao ay nanonood, ngunit walang nangahas magsalita. Ang pulis na iyon ay may reputasyon sa lugar, strikto, mayabang, at mahilig mangikil. Inilabas ni Sargento Reyes ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Binuksan niya ang kamera at lumapit pa kay Nika. O sige, kung ayaw mong magbayad, idodokumento ko na lang ang paglabag mo. Para mag-viral ka, di ba? Estudyanteng pasaway walang lisensya. Huwag po, sir. Pakiusap, huwag niyo po akong i-video, sabi ni Nika, nagsisimula ng mamasa ang kanyang mga mata. Bakit? Nahihiya ka? Kaya dapat, sumunod ka. Matutulungan naman kita kung marunong kang makisama. Ang tono ng boses niya ay mapanganib, tila may ipinapahiwatig. Kinagat ni Nika ang kanyang labi. Nanginginig ang kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela ng motor. Tiningnan niya ang pulis. Gusto niyang magalit pero natatakot siya. Wala po akong ginagawang masama, sir. Uuwi na po ako. Kung wala kang ginagawang masama, bakit hindi ka sumusunod? Tinapik nito ang balikat ni Nika. Ang pagdampi ng kamay nito ay nagpaatras sa dalagita. Huwag niyo po akong hawakan. Ang pagtaas ng kanyang boses ay nagpalingon sa ilang tao sa paligid. Napasimangot si Sargento Reyes. Kinakausap mo ang otoridad tapos ganyan ka? Ha? Hinawakan niya ang pulsuhan ni Nika ng mahigpit. Napaigtad sa sakit ang dalagita, pilit na inaalis ang kamay. Nagsimulang magbulungan ang ilang residente. Kawawa naman yung bata, estudyante pa. Ganyan talaga yang si Reyes, mahilig manindak. Ngunit walang sinumang nangahas na lumapit. Alam ng lahat kung sino si Sargento Reyes, ang traffic enforcer na madalas manghuli kahit walang dahilan, nangingikil sa mga trooper ng jeep at may mga kakilalang opisyal sa presinto. Sa huli, bumigay si Nika at napaiyak. Tumulo ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hiya. Pakiramdam niya ay ipinapahiya siya sa harap ng publiko nang walang kalaban-laban. Bitawan niyo po ako, sir. Pilit niyang hinila ang kanyang braso, pero lalo lang itong hinigpitan ni Reyes. Kung ayaw mong gumawa ng eksena dito, sumama ka sa presinto. Para ma-inspeksyon ko ng maigi ang motor mo, sabi nito habang hinihila siya papunta sa police outpost sa gilid ng kalsada. Lumingon si Nika sa paligid, umaasang may tutulong. Pero lahat ay tahimik. Ang mundo ay tila naging napakalupit sa katanghaliang iyon. Sa loob ng maliit na outpost, ang hangin ay mabigat at maalinsangan. Inilapag ni Sargento Reyes ang kanyang ticket booklet sa mesa, habang si Nika ay nanatiling nakatayo ng matigas sa may pintuan. O, paano? Aayusin mo ba ng formal o gusto mong tulungan kita para mapabilis? Hindi ko po maintindihan, sir. Estudyante lang po ako, mahinang sagot niya. Ganito kasi yan, ineng. Kung gusto mong mapadali, bigyan mo ako ng konti. Tatanggalin ko ang record mo. Wala pang isang oras, makakauwi ka na. Kinagat ni Nika ang kanyang labi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa 100 pisong nasa kanyang bulsa. Ngunit alam niya na kapag ibinigay niya ito, isusuko na rin niya ang kanyang dignidad. Ayoko po, sir. Wala po akong kasalanan. Isang maikling tawa ang pinakawalan ni Sargento Reyes. Matigas din pala ang ulo mo, ano? Sige, tingnan natin mamaya kapag kumalat na iyang mukha mo sa TikTok. Binuksan niyang muli ang kamera ng cellphone at itinutok sa mukha ni Nika. Agad na tinakpan ng dalagita ang kanyang mukha gamit ang mga kamay. Pakiusap po, sir, huwag niyo akong i-video. Bakit? Natatakot ka? Para malaman ng lahat ang itsura ng mga lumalabag sa batas. Sa huli, tumakbo si Nika palabas ng outpost. Ngunit hinabol siya ni Sargento Reyes at hinila ang kanyang bag hanggang sa muntik na siyang matumba. Nakita ng ilang residente ang pangyayari mula sa labas. Isa sa kanila, isang matandang trooper ng tricycle na nagngangalang Mang Ben, ang sumigaw, "Hoy, mamang pulis! Huwag mong pagmalupitan iyang bata." Matapang na lumingon si Sargento Reyes. Sino ka? Huwag kang makialam sa trabaho ko. Hindi iyan personal na bagay. Ikaw ay lingkod bayan, hindi preman. Nagsimulang uminit ang sitwasyon. Nagkumpol ang mga tao. Sandaling natigilan si Reyes, tila kinabahan, bago binitawan ang bag ni Nika.
O, sige na, umalis ka na. Huwag ka nang gumawa ng gulo dito, malakas niyang sabi. Agad na pinaandar ni Nika ang kanyang motor at umalis na agos ang luha sa kanyang mga pisngi. Ang hindi niya alam, isa sa mga tao sa umpukan kanina ay kinukunan ng video ang buong pangyayari gamit ang cellphone. At ang video na iyon ang magiging simula ng lahat. Paglubog ng araw, sa kanilang simpleng bahay sa isang maliit na eskinita sa likod ng palengke, pumasok si Nika na may mabigat na kalooban. Ang kanyang ina, si Aling Elena, ay naghahanda ng sinangag para sa huling customer ng kanilang kainan. Nika, anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ang putla mo? Sinubukan ni Nika na ngumiti. Wala po, Nay. Pagod lang po. Ngunit nanginginig ang kanyang boses. Nagduda si Aling Elena, pero hindi na niya pinilit. Alam niyang hindi pala reklamo ang kanyang anak. Nang gabing iyon, pagkatapos maligo, umupo si Nika sa maliit na beranda ng kanilang bahay. Tinitigan niya ang tahimik na kalsada habang hawak ang kanyang cellphone. Sa social media, nakita niya ang isang bagong video na nagsisimulang kumalat. Ang headline, mayabang na pulis, ipinahiya ang estudyante sa harap ng publiko. At sa loob ng video, malinaw na nakikita ang kanyang mukha, umiiyak, natatakot, walang magawa. Napatigil si Nika. Nanginig ang kanyang buong katawan. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Sunod-sunod na nagsulputan ang mga komento sa video. Grabe naman tong pulis na to. Dapat i-report yan sa Vice. Ang ganda nung bata, pero matapang din, nagsabi ng totoo. Sa loob lang ng ilang oras, nag-viral ang video. Ang pangalan ni Sargento Reyes ay nagsimulang pag-usapan. Ngunit sa kabilang banda, si Nika ay kinakain ng hiya. Nagsimula nang magpadala ng mensahe ang kanyang mga kaklase, nagtatanong kung siya nga ba talaga ang nasa video. Diyos ko po, mahinang bulong niya. Bakit sa akin pa nangyari to? Hindi niya alam, ang kanyang kapalaran ay kasisimula pa lang magbago. At ang mas nakakagulat, ang kanyang tunay na pagkatao ay hindi pa alam ng lahat. Maging ng sarili niyang ina. Sa ibang lugar, sa isang malaking bahay sa isang eksklusibong subdivision, isang lalaking nasa katanghalian ang edad at nakasuot ng itim na suit ang nanonood ng viral na balita sa telebisyon. Ang kanyang mukha ay matikas at may mga puti ng hibla ang kanyang buhok. Sa kanyang balikat, nakasabit ang mga bituin ng isang brigadier general ng Philippine Army. Tinitigan niya ang screen nang may matalas na mga mata at mahinang sinabi, Nika. Binigkas niya ang pangalan na iyon na may bigat, na tila naglalaman ng sabay na pananabik at galit. Ito pala ang tinatago mo sa akin sa lahat ng mga taong ito. Lumalamig na ang gabi sa kabanatuan. Dahan-dahang bumuhos ang ambon, binabasa ang mga tahimik na kalsada. Sa simpleng bahay ni Nika, nakaupo pa rin siya sa harap ng kanyang cellphone. Walang tigil ang pagdating ng mga notification na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Nika, nakita ko iyong video sa Twitter. Ikaw yun, di ba? Grabe, paano naging ganyan kayabang yung pulis? Kailangan mong mag-report, Nika. Sunod-sunod na mensahe mula sa kanyang mga kaibigan. Ang ilan ay nag-aalala, ang iba naman ay tila usisero lamang. Hindi niya sinagot ang sinuman sa kanila. Lumabas mula sa silid si Aling Elena, may dalang kumot. Nika, gabi na. Matulog ka na, anak. Huwag mo nang masyadong tingnan yan. Bukas, lilipas din iyang balitang yan. Tumango si Nika. Opo, Nay. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi ito magiging madali. Ang kanyang pangalan at mukha ay kalat na. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina, ngunit lalong lumalalim ang sugat sa kanyang puso. Samantala, sa marangyang bahay sa labas ng syudad, si Brigadier General Mateo de Leon, ang lalaking may matikas na mukha na nanonood ng balita kagabi, ay nakaupo sa kanyang opisina. Sa harap niya, isang aide ang nakatayo ng tuwid. Sir, ang video ng insidente sa Kabanatuan ay kumakalat na sa media. Ang pulis ay nagngangalang Sargento Domingo Reyes, miyembro ng lokal na presinto. Nag-atubili sandali ang aide. At ang dalagita sa video. Mukhang anak po siya ni Aling Elena. Tinitigan ni General De Leon ang isang larawan sa screen ng tablet na dala ng kanyang aide. Matagal siyang natahimik. Anak ni Elena, mahinang bulong niya. Ganito na pala siya kalaki.
Yumuko ang aide, hindi nangahas magsalita. Tumayo si De Leon at tinitigan ang ulan sa labas ng bintana. Ihanda ang sasakyan. Bukas ng umaga, pupunta ako sa kabanatuan. Kinabukasan sa eskwelahan, naging hindi komportable ang paligid para kay Nika. Pagpasok niya sa kanilang silid-aralan, agad na umugong ang bulungan. Ayan na yung nasa video. Kawawa naman pero sabi ordinaryong tao lang daw tatay niya. Kaya siguro naglakas loob yung pulis. Pilit na yumuko si Nika, ngunit ang pakiramdam ng hiya ay sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Ang kanyang class advisor, si Ginang Ramos, ay tumingin sa kanya ng may awa. Pagkatapos ng unang klase, tinawag niya si Nika sa faculty room. Nika, alam kong mabigat ito para sa'yo, pero huwag kang matakot. Nasa panig mo ang eskwelahan. Kung gusto mong magsampa ng reklamo, handa akong samahan ka. Umiling si Nika. Natatakot po ako, ma'am. Si nanay po, wala siyang alam. Ayoko na pong lumaki pa ang gulo. Tinitigan siya ni Ginang Ramos ng seryoso. Malaki na talaga ang gulo, anak. Pero kung mananahimik ka, baka gawin niya ulit yan sa iba. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ni Nika. Ngunit bago pa siya makasagot, tumunog na ang bell. Nagpaalam siya at bumalik sa klase na gulong-gulo ang isip. Nang hapong iyon, habang nag-aayos si Aling Elena sa kanilang kainan, dalawang itim na isdu ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Nagtaka ang mga kapitbahay. Mula sa unang sasakyan, isang matangkad na lalaking naka-Amerikana ang lumabas. Matikas ang kanyang mukha, tiyak ang kanyang mga hakbang. Si Aling Elena po ba? Magalang niyang tanong. Nagulat si Aling Elena. Opo, ako nga po. Sino po sila? Ako si Mateo. Mateo de Leon. Natigilan si Aling Elena. Ang hawak niyang sandok ay nanigas sa ere. Matagal niyang tinitigan ang lalaki na para bang nakatingin sa isang multo mula sa nakaraan. Mateo, mahina niyang sabi, halos nanginginig. Ikaw si Mateo. Tumango ang lalaki. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan nila. Nagsimulang magbulungan ang mga kapitbahay. Parang general yan, ah. Seryoso, bakit siya pumunta sa bahay ni Aling Elena? Huminga ng malalim si Mateo. Nabalitaan ko ang nangyari sa anak mo, Elena. Tungkol kay Nika. Agad na yumuko si Aling Elena, kinakabahan. Opo, sir. Nalaman ko na lang din po sa mga kapitbahay. Natatakot po ako. Ayaw nang ang lumabas ng kwarto ng anak ko. Nasa bahay ba siya? Opo. Pero hindi niya alam na darating ka. Tiningnan ni Mateo ang pinto ng maliit na bahay. Ang kanyang mga mata ay malumanay ngunit puno ng pagsisisi. Panahon na para malaman niya, Elena. Ayoko nang magtago pa sa sarili kong anak. Si Nika, na nakarinig ng kakaibang boses mula sa loob ng bahay, ay dahan-dahang lumabas. Nang magtama ang kanilang mga mata ng lalaki, natigilan siya. Hindi pamilyar ang mukha nito, ngunit may isang bagay na tila kilala niya, parang isang malabong anino mula sa kanyang pagkabata na halos nakalimutan na niya. Ikaw si Nika, di ba? Mahinang tanong ni Mateo. Oo po, sir. Pero, sino po kayo? Tiningnan sila ni Aling Elena, pinipigilan ang mga luha. Nika, siya ang papa mo. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa isip ni Nika. Ano po? Papa? Ang papa mo, anak. Si Brigadier General Mateo de Leon. Umatras si Nika, hindi makapaniwala. Ang sabi niyo po, na patay na si papa. Bumuhos ang luha ni Aling Elena. Gusto ko lang na mamuhay ka ng tahimik. Naghiwalay kami noon dahil sa sitwasyon, hindi dahil sa walang pagmamahal. Tiningnan sila ni Nika na maihalong galit, lungkot, pagkalito, at takot. Lumapit si Mateo. Ang boses niya ay malumanay ngunit matatag. Alam kong nagkamali ako, Nika. Naging pabaya ako. Pero ipinapangako ko, hindi ko hahayaang maisinumang gagalaw sa anak ko ulit. Yumuko si Nika, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. So, totoo po lahat ng ito. Tumango si Mateo. Dugo kita, Nika. At ngayon, oras na para itama ng papa mo ang lahat.
Nang gabing iyon, direktang tinawagan ni General De Leon ang Chief of Police ng Cabanatuan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit mailamig. Gusto kong imbestigahan ang si Sargento Reyes ngayong gabi. Sapat ng ebidensya ang video. Ayoko ng anumang dahilan. Ang hepe, na nakatanggap ng tawag, ay mabilis na sumagot, "Yes, General." Copy, General. Samantala, sa kanyang maliit na nirerentahang bahay, hindi mapakali si Sargento Reyes. Katatapos niya lang manood ng balita. Pulis na nag-viral, imbestigahan na ng Sinipa niya ang maliit na mesa sa kanyang harapan. Sino ba kasing buwisit ang kumuha ng video na iyon? Ang kanyang asawa, na nagpapatulog ng kanilang anak, ay natakot. "Doming, tama na yan. Manahimik ka," sigaw niya. Hindi pa siya nakakaupo nang may humintong sasakyan sa harap ng kanilang bahay. 3 pulis na nakauniporme ng ang bumaba at kumatok. "Si Sargento Domingo Reyes po." "Ako nga. Mula po kami sa Internal Affairs Service. Pinapasama po kayo para sa isang investigasyon." Nataranta si Reyes. "Anong investigasyon? Wala akong ginagawang masama. Sumusunod lang po kami sa utos, sir." Tinitigan niya ang mga mukha nila isa-isa at natahimik. Alam niyang ang ganitong utos ay hindi nanggagaling sa ordinaryong opisyal. "Punyeta," bulong niya, ngunit wala siyang nagawa nang pusasan siya sa harap mismo ng kanyang mag-ina. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkakaaresto kay Sargento Reyes. Isinulat ito ng lahat ng lokal na media. Viral na pulis, inaresto ng VS dahil sa paglabag sa etika at pang-aabuso. Sa eskwelahan, nagsimulang tumingin kay Nika ang kanyang mga kaklase sa ibang paraan. Hindi na dahil sa pag-uusisa, kundi may kasamang paggalang. Tinapik ni Ginang Ramos ang kanyang balikat. "Napakalakas mo, Nika." Ngayon, alam na ng lahat ang katotohanan. Isang maliit na ngiti lang ang isinukli ni Nika. Sa kanyang puso, mabigat pa ring tanggapin ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Ngunit alam niyang hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Nang hapong iyon, sinundo sila ni General De Leon. Inayan niya silang kumain sa isang maliit na restoran malapit sa plaza. Ang ambiance ay mainit, bagamat may kaunting pagkailang sa simula. "Alam kong kailangan mo ng panahon para mapatawad ako," dahan-dahang sabi ni Mateo. "Pero ipinapangako ko, nandito na ako palagi simula ngayon." Tiningnan siya ni Aling Elena. "Mateo, huwag ka lang mangako sa harap ng anak mo." Ayokong masaktan siya ulit. Seryosong tumingin si Mateo. "Isinusumpa ko. At sisiguraduhin kong mapaparusahan ang pulis na iyon sa pinakamakatarungang paraan." Tumingin si Nika sa kanyang ama. "Hindi po ako naghahanap ng ganti pa. Gusto ko lang pong matuto siya ng leksyon para hindi na niya basta-basta ipahiya ang ibang tao." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Yan ang salita ng isang matapang. "Anak nga talaga kita." Ilang araw ang lumipas, isinagawa ang internal hearing ng Nakaupo si Sargento Reyes na nakayuko. Sa harap niya, isang hanay ng matataas na opisyal ang nakatingin ng matalim. "Malinaw na ang ebidensya," sabi ng isa sa mga investigador. "Ang iyong ginawa ay paglabag sa etika, pang-aabuso sa kapangyarihan, at pagpapahiya sa isang sibilyan, lalo pat menor de edad." Sinubukan ni Reyes na ipagtanggol ang sarili, ngunit walang saysay ang lahat. "Ipinapatupad ko lang po ang batas, sir." Ang pagpapatupad ng batas ay hindi ginagawa sa pamamagitan ng pananakot at panghaharas, sigaw ng isang opisyal. Sa huli, binasa ang desisyon. Si Sargento Domingo Reyes ay opisyal ng tinatanggal sa serbisyo, dismissed with dishonor, mula sa Philippine National Police. Napayuko na lamang siya. Ang karma ay dumating ng mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Sa araw ding iyon, nakatayo si Nika sa balkonahe ng kanilang bagong bahay, sa isang disenteng subdibisyon na inihanda ng kanyang ama. Ang hangin ng hapon ay malumanay. Tumingin siya sa langit, inaalala ang araw na ipinahiya siya sa kalsada. Ngayon, nagbago na ang lahat. Hindi na lang siya isang ordinaryong estudyante. Naging simbolo siya ng katapangan para sa marami. Minsan, ang katotohanan ay dumarating kasama ng sakit, mahina niyang sabi, habang may manipis na ngiti sa kanyang mga labi.
At ang sakit na iyon ang nagpatatag sa akin. Mula sa malayo, nakatayo si General De Leon, pinagmamasdan ang kanyang anak. May pagmamalaki sa kanyang mga mata. Ang pagmamalaki ng isang ama na sa wakas ay natagpuan muli ang kanyang anak pagkatapos ng maraming taon. 3 linggo na ang nakalipas mula ng hatulan si Sargento Reyes. Nagsimula ng manumbalik sa normal ang kabanatuan, ngunit ang pangalan ni Nica De Leon ay pinag-uusapan pa rin. Sa tuwing naglalakad siya sa koridor ng eskwelahan, tinitingnan siya ng kanyang mga kaklase ng may paghanga. Ilang guro ang pumupuri sa kanyang katapangan. Ngunit si Nica ay hindi komportable sa ganitong atensyon. Ang gusto niya lang ay mamuhay ng normal tulad ng dati. Sa bulletin board ng eskwelahan, nakapaskil ang isang liham mula sa Department of Education na nagbibigay ng parangal kay Nica dahil sa kanyang kikatapangan na labanan ang kawalang katarungan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, alam ni Nica kung gaano kamahal ang halaga na kanyang binayaran. Nawalan siya ng tiwala sa sarili. Madalas siyang natatakot kapag nakakakita ng pulis sa kalsada. At sa tuwing may maririnig siyang pito, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Isang hapon, nakaupo si Nica sa teresa ng kanilang bagong bahay. Mas malaki ito kaysa sa dati nilang tinitirhan, ngunit pakiramdam niya ay banyaga pa rin siya rito. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa, pinagmamasdan ang maliit na hardin na katatanim lang ng mga bulaklak ng kanyang ina. Lumapit si Aling Elena, may dalang maliit na silya, at umupo sa tabi niya. Parang laging malungkot ka, anak. Iniisip mo pa rin ba yung nangyari? Bumuntong hininga si Nica. Hindi naman po sa ganun, Nay. Kaso, lahat ng tao, pinag-uusapan ako na parang bayani. Ang totoo po, noong oras na yun, takot na takot lang ako at gusto ko nang umuwi. Ngumiti ang kanyang ina. Ang katapangan ay hindi nangangahulugang hindi ka natatakot. Matapang ka dahil sa gitna ng takot mo, nanindigan ka. Yun ang hinahangaan ng mga tao. Tiningnan ni Nica ang mukha ng kanyang ina. May kapayapaan doon. Hindi po ba kayo nagalit na nalaman ko na ang tungkol kay Papa? Tumingin si Aling Elena sa kalangitan. Nagalit ako dati. Pero nang makita ko siyang dumating na puno ng pagsisisi ang mga mata, alam kong baka ito na talaga ang itinakda ng Diyos. Para malaman mo ang iyong pinagmulan sa panahong sapat ka ng malakas. Natahimik si Nica. Alam niyang tama ang kanyang ina. Nang gabing iyon, sinundo sila ni General De Leon. Ang kanyang service vehicle ay huminto sa harap ng bahay, kasama ang isang driver na naghihintay sa labas. Mag-dinner tayo sa labas. May ipapakilala ako sa'yo, sabi niya nang may ngiti. Sa una, ayaw pumayag ni Nica. Ngunit siniko siya ni Aling Elena. Sinusubukan ng papa mo, anak. Huwag mong isara ang puso mo. Sumama sila. Ang sasakyan ay nagtungo sa isang kainan sa gilid ng palayan. Ang lugar ay simple ngunit mainit ang pakiramdam. Doon, naghihintay na ang isang babaeng nasa katanghalian din ang edad, si Isabel, ang asawa ni General De Leon na hindi kailanman naging parte ng buhay ni Aling Elena. Pagkakita kay Nica, umiti ito ng malumanay. So, ito pala si Nica. Kamukhang-kamukha mo, Mateo, noong bata ka pa. Natahimik si Nica, hindi alam kung paano kikilos. Ipinakilala sila ni Mateo. Alam na ni Isabel ang lahat, Nica. Wala nang sikreto ngayon. Tiningnan ni Isabel si Aling Elena nang may paggalang. Humihingi ako ng paumanhin kung may mga sugat na hindi pa naghihilom. Pero gusto kong malaman ninyo, hindi ako tutol na alagaan ni Mateo ang kanyang anak. Ang gusto ko lang ay magkaroon na ng kapayapaan ang lahat. Yumuko si Aling Elena, tumulo ang luha. Salamat po, Maam. Wala po akong hiningi kailanman. Gusto ko lang na hindi magdusa ang anak ko. Naging emosyonal ang eksena. Maging si Nica ay napaluha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pakiramdam na ang mabigat na pasanin ng kanyang pamilya ay nagsisimula ng gumaan. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag ng principal si Nica sa opisina. Nica, may imbitasyon mula sa opisina ng gobernador. Gusto ka nilang maging speaker sa isang youth forum tungkol sa anti-corruption. Payag ka ba? Nagulat si Nica. Ako po, magsasalita sa harap ng maraming tao.
Ang kwento mo ay maaaring maging inspirasyon sa maraming kabataan. Nag-alinlangan siya sa una, ngunit pagkatapos makipag-usap sa kanyang ina at ama, pumayag din siya. Dumating ang araw na iyon. Ang auditorium ng Kapitolyo ay puno ng mga estudyante, guro at opisyal. Sa harap ng podyum, nanginginig na tumayo si Nika, hawak ang mikropono. Tinitigan niya ang dagat ng mga mukha na naghihintay sa kanyang kwento. Ang pangalan ko po ay Nika De Leon, dahan-dahan niyang sinimulan. 3 buwan na ang nakalipas, isa lang po akong ordinaryong high school student. Pero isang pangyayari ang nagbago sa lahat. Ikinuwento niya ang insidente sa kalsada, hindi sa tono ng paghihiganti, kundi ng may katapatan. Tungkol sa takot, sa hiya, at sa tapang na isinilang mula sa kawalang katarungan. Hindi ko po ginustong sumikat. Ang gusto ko lang po ay malaman nating lahat na ang katotohanan ay kailangang ipaglaban kahit ng mga ordinaryong tao. Natahimik ang buong bulwagan bago umugong ang malakas at mahabang palakpakan. Ilang opisyal ang napaluha. Mula sa araw na iyon, ang pangalan ni Nika ay hindi na lang basta viral. Naging simbolo na ito ng paglaban sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Nang gabi sa bahay, nakaupo si Mateo sa sala, pinapanood ang replay ng talumpati ng kanyang anak sa telebisyon. Ngumiti siya ng may pagmamalaki. Napakagaling mo, Nika. Ipinakita mo ang katapangan ng walang karahasan. Mahirap gawin yan kahit para sa mga matatanda. Tiningnan siya ni Nika na mumasa ang mga mata. Gusto ko lang pong wala ng ibang makaranas ng nangyari sa akin pa. At nagawa mo na yan. Sumali sa kanila si Aling Elena, may dalang isang plato ng mainit na turon. Sa wakas, napuno na ulit ng tawanan ang bahay na ito, sabi niya, nakangiti. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, kumain sila ng magkakasama sa isang masayang katahimikan. Ilang linggo ang lumipas, nakatanggap si Nika ng isang sulat mula sa isang national foundation. Napili siya bilang isa sa mga tatanggap ng Key Inspiring Youth Scholarship upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa anumang unibersidad na kanyang pipiliin pagka-graduate. Niyakap niya ang kanyang ina. Nay, may scholarship po ako. Napaluha sa tuwa si Aling Elena. Salamat sa Diyos, anak. Hindi talaga natutulog ang Panginoon. Dumating si Mateo ng hapong iyon, may dalang isang maliit na baukwet ng bulaklak. Proud sa'yo si Papa, Nika. Alam kong hindi pa tapos ang paglalakbay mo, pero tinalo mo na ang sarili mong takot. Tiningnan ni Nika ang kanyang ama ng may init sa mga mata. Salamat po, Pa. Gusto ko rin pong lumaban, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa ibang tao na walang boses. Ngunit ang buhay ay hindi laging payapa. Makalipas ang ilang linggo, nakatanggap si Nika ng isang anonymous na mensahe sa social media. Ang tapang mo namang ipahiya ang pulis. Mag-ingat ka, Miss Matalino. Ang mensahe ay nagbalik ng kaba kay Nika. Ipinakita niya ito sa kanyang ama. Agad na ipinatrace ni Mateo ang pinagmulan ng mensahe sa kanyang cyber team. Ang resulta, ang account ay pag-aari ng isa sa mga dating kasamahan ni Sargento Reyes na nadamay sa investigasyon. Walang pag-aaksaya ng oras, inireport ito ni Mateo sa SE headquarters. Ilang araw lang, dinampot ang taong iyon. Hindi mo na kailangang matakot, pagpapakalma ni Mateo. Habang buhay ang papa, walang gagalaw sa'yo. Yumuko si Nika. Hindi naman po ako takot pa. Minsan lang, nakakapagod yung tatak na biktima. Gusto kong makilala hindi dahil doon. Matagal siyang tiningnan ni Mateo at ngumiti. Kung ganon, isulat mo ang sarili mong kwento. Hayaan mong malaman ng mundo kung sino talaga si Nika. Ilang taon ang lumipas, tinupad ni Nika ang kanyang pangako. Kumuha siya ng abogasya at naging aktibo sa pagtulong sa mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Ang pangalan ni Nika De Leon ay naging simbolo ng pag-asa at katapangan sa mga kabataan at aktivista. Samantala, ang kanyang kwento ay nanatiling paalala sa institusyon ng kapulisan na ang kapangyarihan na walang empatya ay magbubunga lamang ng pagkasira, at sa likod ng uniforme, sa likod ng ranggo, ang isang tao ay dapat laging may puso. Sa huli, si Nika ay lumaking isang matatag at matalinong babae. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob, tanging determinasyon na ayusin ang sistemang minsan ay nanakit sa kanya.
Si Sargento Reyes naman, pagkatapos ng ilang taong paghihirap, ay naging isang security guard sa isang maliit na compound. Pinagsisihan niya ang lahat ng kanyang ginawa at sinubukang bumawi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa iba. Marahil, ganoon niya gumagana ang